My dear brothers and sisters in Christ, maayong buntag ninyong tanan. No? So, the Lord Jesus in the Gospel today declares to us that He is the living bread come down from heaven. When He tells us He is the bread of life, actually, He is pointing us to the fullness of life. No? The fullness of life. And when we think about our experience of the fullness of life, it does not exist or happen in a vacuum. It is very much connected. It is very much intertwined with our hopes and dreams in life, with our struggles in life, with all the events that happen in our life. So it is in this context that I would like to share with you this morning something that is very important, especially karon. Atong nahibawan nga this past few weeks, no, na kay controversy din sa Dumaguete, nakagubuta, no, yes, mahitungod sa kanang proposed nga reclamation project sa dinhi sa atong syudad nga mo-extend gikan dinhi sa Bantayan up to sa Banilad, no. So muraratag nakalitan because murag kalit ra pud ang pag-present na wata kay balong na aday na siya. So munang nakaguliyang takaron. It's a very troubling controversy among us. When mga issues ingon ani mahitabo niya ang simbahan manggilabot, naday mangutana umuingon nganong manghilabot-hilabot man ang simbahan, no? Iyara na sa gobyerno o sa katawhan, ang sa simbahan lain po ng iyaha. Ang tubag niini is this: manggilabot yun ang simbahan because ang misyon sa simbahan mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa tanang katawhan, o dili lamang ngadto sa tanang katawhan, kundi sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tao. So political, socio-economic, cultural, religious, environmental, ug uban pa. So ang pulong sa Dios kinahanglan usab nga mo permeate, no, sa tanang aspeto sa kinabuhi nga tawhanon. Una usahay pod nananang controversy raging na kaayo, dagad sa maingon asa man ang simbahan, unsa may iyang baruganan niini nga nang wala pa man mutingog. So wala tay kapaingnan. So karon akong iambit ninyo ang tingog sa simbahan may tungod aning 174 hectare reclamation project sa atong Dumaguete, sa Dumaguete City. Gipresente ninyo aron dili ta mosamot og away og lalis. Gipresente ninyo aron magkasinabuta. Magkasinabuta, gawas nun ta mo padayag sa itong mga una-una without insulting, without character assassination, nga magpaminaway sa usag-usa. Matud pa ni Dr. Jerry Maxino, sound thinking, no? Free of personal interest or personal ambitions will help us, will see us through this crisis. So kining akong ipambit nyo karon, muna ang giandam sa atong obispo, ngayon sab nga i-present unta dito sa city kining council, special session sa city council, kag i-imbitar siya ugma unta, pero after atong July 28 nga session sa atong mga councilors, usa nila na tested positive for COVID. So tugod ani ang sa Monday ilang gi-propose nga virtual Google Meet, mutong ang obispo ubang mga invited kuan ingon sila nga mas maayo nga personal o face to face ang ilang presentation dili sa Google Meet, kay limited kayo ang Google Meet, no? Usahay
maputol tungod kay connection sa internet dili maayo. So more or less mao ni ang gustong ipaabot sa atong obispo, isip stand, isip tingog sa simbahan may tungod aning reclamation project. So gitanyag ninyo tanan, pro ba mo o no ba mo, basta para ni natong tanan. Aron as guidance, no, sa mga desisyon nga atong himuon may tungod niini. So taas-taas man ni siya basig hantod ni ugma, okay ra mo? Ha? Bitaw ako rang sulayan og kandi pa kay taas. Ako lang sulayan og present katong mga essential. So man ang atong baruganan. So we in the Diocese of Dumaguete acknowledge the compelling findings and reports of the scientists from Silliman University, as well as other local and national scientists and scientific organizations in the country, expressing great concern over the reclamation project. Nya usa sa mga conclusion nga nakita is kung mahinayon ni siyang reclamation project, maghatag kinig irreversible, no? Dili na ma-rehabilitate, irreversible damage sa marine ecosystem diha sa atong kadagatan, no? Si Mayor kausa akong nadunggan sa iyang interview sa INC ni Karen Davila, minsan nga wala na may corals din sa Dumaguete. No, basin katong gi-present dito sa INC, gikan to sa Apo. So ako ra pong gipaminaw, pero kuman ato daghang mga divers ni dive at bang diha sa diha dapit sa ilahang pa, diha napita. So daghan pa mang corals, buhi kayo. Nya napagani mga sea turtles. Nya kaning sea turtles nya lagian pud ta sa whales on dolphins. Kuha na sila endangered species nga protected by national laws. Kunya kuyaw kay ang findings sa atong scientist, ilang istorya, and we believe them, nga it will cause irreversible damage sa atong ecosystem diha sa. One morning nakamata ko, kaya kung una-una nga, no daga ito, may tungod og corals. So I thought, kung ako usa ka mangingisda, unsa dagay akong reaction aning reclamation nga matabunan man ang corals. So ko, ako gi-ininsik, no corals, no fish, no fish, no food, no food, no good. So simple nga panghuna-huna, no? No food, no good. Nya nakadungog po ko, usa sa mga atong opisyalis mingon, sa yung rabia na pagkuhan ko no mitigate air. Unsa man ang air? Avoid, integrate, replace. So kung na ako, air. Okay ra siguro kung magamata og highway, nga na mga kahoy. Kaya pwede man siyang i-avoid, pwede pong i-integrate, pa itong nitabo sa somewhere in Cebu. Kung mga kahoy nga galinya, wala nila putla, ilarang ipatunga sa duha ka lanes. So nindot hinuntanawon. Pwede po i-replace, tag-on, pero pwede man magtanom ug daghan pa. Nakakita gani kung tibuok kahoy giibot nya gibalhin. So pwede na siya karon. Pero sa dagat, ang putagway unsa man pag-avoid nimo ng corals, unsa man nimo na pag-integrate. So mana siya ang masultis mga scientist. Then another great concern is mo nang gi-present nato sa atong mga legal experts, no? Sa pag-process sa proposal para sa iyang approval, ilang nakita nga daghan kay mga questionable processes, no? Daghan questionable nga murag practices pod. So questionable. So atong nakita in terms of science, questionable. In terms of legal matters, may napoy mga red flags, questionable pod. So ang position sa atong diocese is it is also morally questionable.
dili man may mga abogado, dili may expert sa science sa may tungod sa dagat, pero the simbahan, our church, ang simbahan is considered experts in terms of moral questions. So unsa may basis atong obispo kini sulat when he says the project is morally questionable. Ang atong basis is of course the social teachings of the church, particularly in this case the teaching of Pope Francis in his encyclical letter Laudato Si on care for a common home. Kaya mo na siya ang pinaka-current nga encyclical or teaching of the church mahitungod sa environment. So, sa mga gunang social teaching of the church, usa ni siya ka body of doctrine developed by the church through the years on social justice, poverty, environmental concerns, ug uban pa. So, it's an accumulated wealth of experience and knowledge that we can always apply to present realities and questions. So, sa Laudato Si, the Holy Father, iyang gitawag ang atong kalibutan. He calls the earth as our common home. No? Meaning, dili lang para natong mga tao, pero sa tanan nga na ning kalibutan. Lakip na ng mga isda, mga corals, mga tanom, mga unsa pa, mga langgam. Kay doon na may kanang gitawag og chain of life. No? You disturb one, mag-uba ang iyang chain, and ultimately, apektuhan po ang atong tawhanon nga kinabuhi. So, He calls the earth our common home, which cries out to us because of the harm that we have inflicted on her. He emphasizes that creation and us are one. What happens to the earth happens to us. So the Pope hopes that our attitude can shift from being consumers, masters, and exploiters to one that exudes sobriety, care, and joy. To this document, the Holy Father strongly puts forward a challenge to the people in the world that we can no longer be in denial, indifferent, or blindly confident in technical solutions. Pope Francis declares that authentic human development has a moral character. It presumes full respect for the human person, but it must also be concerned for the world around us, especially the environment. So interestingly enough, Pope Francis calls for us to save our seas and our oceans. He also mentions that the idea of infinite or unlimited growth, so attractive to economists, financiers, and experts in technology, is based on the lie that there is an infinite supply of the earth's goods. And this leads us to the planet being squeezed dry beyond every limit. It is the false notion that an infinite quantity of energy and resources are available, that it is possible to renew them quickly, and that the negative effects of the exploitation of the natural order can be easily absorbed. The Pope adds that technocratic paradigms also tend to dominate economic and political life. The economy accepts every advance in technology with a view to profit, without concern for its potentially negative impact on human beings and the environment. So ang kampo din ng mga exhort is, the church is not against development, but it is not just any development. It must be sustainable development. Kung sa may pasabutan ng sustainable development, tulo ka importante nga elemento nga tanawan. Profit or the economy, people, ang ilang well-being, and the planet. No? So usahay nga itong focus sa development, arira sa economy. No? But then, if improving the economy is at the expense of the well-being of people or at the expense of the health and of the planet,
dili na siya sustainable nga development. Kinahanglan dunay balanse. No? So nindot economic development. Pero para kinsa man ang development, para ba sa tanan or just for a few? Well-being sa itong katawhan. Kinsa man na maapektuhan ini. Like in this case, ato, maapektuhan 900 fishermen plus their families. And of course, the coastal communities from Bantayan to Banilad. Karong ganing wala pa ng islands nga gi-propose. Sige na ganitang baha, gamay lang ulan, baha natong kadalanan. Unsa na ka ugma? Dahil kung baha na ng mga islands, asa man punta ang baha. Di naman kalapos sa dagat, so mabalik. So kamo nagpuyo diha, pag andam na daan mo lifeboat, parang naibaha, sakay-sakay rin mo libot-libot sa island. Ayan ba? So ingon na ang kadaot. Okay. So, manigingon nga, to commit a crime against the natural world is a sin against ourselves and a sin against God. So, muna ang silbi foundation sa nganong we object moral principles ang social teachings of the church. Muna ang mga moral principles nga atong gibasihan nga maingon ang simbahan no sa reclamation project. First, there is a moral disproportion between the good intended by the reclamation project and the means to achieve it, considering its expected destruction to diverse marine life. Remember, ang destruction or damage is irreversible, according to scientists. The commercial intent and value of the project cannot outweigh the damage that will be done to the environment. Second, there is clearly a lack of social acceptability on this project, which cost about 23 billion. Ang among nakita is ang protesta, no, sa kadaghanan. Ang sikog tanaw sa akong Facebook, di ko makitaan nga mingon, yes, no? Ako pong gibasa ang ilahang mga posisyon, pero mas daghan ang no. So, amot lang dagay sa outside social media, di lang ko mangutana din kay basig, dili pagkahuman, dili na ito magtanawan. So, inyo ra na, no ba mo or yes ba mo? Pero, ato mo naon pag-ayo. Ang common good. Ikatulo, ang atong mga legal experts also pointed out nga doon ay kulang sa consultation and transparency. Doon ay mga shortcuts sa compliance sa mga required processes, mga procedures. So, sana po na siya ka-red flag. Fourth, the end or intention of this reclamation project does not justify the means, which is the destruction of nature and marine life. Fifth, that the poor will benefit from this project is questionable and doubtful based on the experiences of similar Chinese projects in Sihanoukville in Cambodia, Colombo in Sri Lanka, and Kawit in Cavite. Why are we saying this? Kaya kining reclamation project na to din, dili lang ni primero na ni daghan nga ginama og insik. No? When A.M. Cuerpo submitted the unsolicited proposal to the city, before ana, diha na the ICI Memorandum of Understanding with Puli Changda Engineering Company na siya, state-owned China. China. Kasi A.M. Cuerpo, wala man siya 23 billion. Ang siyang assets nga nakitaan, 1.4 billion raman. So, asa man siya ng 23 billion. So, naada siya MOU, Memorandum of Understanding with Puli Changda, usa ka insik, state-owned company sa China. So, way klaro, nya, sa ilahang MOU na ay confidentiality clause. Nga unsa ang detalye sa ilang sabot,
ni Cuerpo, dili nila masulti, maistorya ngadto sa uban. Sikrito, unless doon ay permission. So, nga naman nga isikrito man na siya, i-confidential man na siya. Usan ako kami nga doktor, mingan siya, okay nang natay island kay nanya tay business, one of the business nga ito ko dia is importation of fish. So, imbes mawala man natong panagat, mag-import na tawag isda, gikan sa South China Sea or West Philippine Sea. Gikan dito, dadon dire. Kung okay na po na, basta gibakunahan na daan og Sinovac. So ingon na ato na lang istorya ingon na pero mao na siya. Dayon making or using the poor as a reason to advance this project is a deceitful tactic. Kadagan man gayong istorya, sige og manana na siya dagang makatrabaho. Mga tagadog magiti dili na moadto, mugawas dili na mag-OFW. Kaya ani naman din Pero marapag at the moment is too good to be true, no? Very doubtful at its best. Sigurado ba ta nga kitang taga-dumagiti mo trabaho sa construction? Kung ako Chinese company, akong dadon akong mga insik nga workers, kaya aron pagsultin ako, kasabot dayon sila. O ako may trabaho dito, di ko kasabot og ininsik. Di may magkasinabot, kaya na pag-interpreter, no? Sa madugay ang trabaho. Usually the practice of Chinese companies they bring in their own workers. They bring in their own workers. So dili, dayon pagkahuman, manana ng mga malls, ng mga hotels, ng marina, ng mga yate, uban pa, na hilipad, makatrabaho po ta dito. Ikaw, makatrabaho ka dito. Dili na ka, kay senior naman ka. So, wala ko siguro, no? At its best, still very doubtful. Pero the destruction is very clear and imminent and certainly will happen. So, tungod ang atong stand, no? Sa diocese, sa atong obispo, mga kaparian din sa Dumaguete, mga parish priest, we say no to this project. Karong adlaw, synchronize ning among istorya tanang parokya mo ni among istorya karon ngani ang tanang simbahan tanang parokya magbutang og tarp puli na tubangan sa simbahan dako dayon ang rason ngano nga we say no to 174 reclamation project. So ako usbon no kini gi-present namo ninyo. Dili aron ma-further ta nga mag-away, maglalis, ma-divide, kundi aron makatunta pagpaminaway sa usag-usa, no? Both sides. Nya atong together, atong makabot ang unsa ang maayo alang sa kadaghanan. Unsa ang maayo alang sa atong syudad, no? Kanatong gingon kanang sustainable development. So, gitanyag ninyo for your information, mo ni ang stand sa diocese, and then ipadayon, ampuin ninyo, pamalandungin ninyo, o hukmi ninyo, o aksyon ninyo. Kining tanan tungod kay ang atong Ginoo nagpasalig ka nato nga siya ang the bread of life, the source of the fullness of life. Nya sumara sa kong gingon, kining fullness of life do not exist in a vacuum. Apil ni siya, nalambigiti siya sa atong adlaw-adlaw nga kasinatian sa kinabuhi nining kalibutan. No? Okay? Alas 11 na. So daghang salamat sa iyong pagpaminaw niya. Kitang tanan, no? Akong dapiton, magampo kita alang sa mayong pagresolba ninyo maong controversy nga malinawon, nga mahigugmaon, ug alang sa kaayuhan sa tanan.